Si William ay isang bigong scriptwriter na wala ng dahilan para mabuhay, kaya maraming beses niya nang tinangkang magpakamatay, pero lagi siyang nakakasurvive. Isang gabi, habang balak niyang tumalon sa tulay, ay nagulat siya dahil bigla siyang nilapitan ng isang misteryosong lalaki na nakatago ang mukha sa dilim. Nagtanong to kung pwede niya ba daw panoorin si William sa pagtalon. Siyempre, nainsulto si William kaya pinaalis niya to. Iniwanan siya nito ng calling card at sinabi nito na maaari niyang tulungan si William sa problema niya matapos ay agad na din tong umalis. Tinuloy na ni William ang pagtalon, pero bumagsak siya sa bubong ng lancha na may nagpa-party, kaya bigo na naman siyang magpakamatay. Sa sumunod na araw, ay kinausap siya ng boss niya at pinayuhan siya nitong ituon ang pansin niya sa magagandang bagay sa paligid niya. Pero pakiramdam ni William ay wala ng kahit ano pang bagay na makapagbibigay ng dahilan sa kanya para mabuhay. Kaya nagpasya na lang yung boss niya na alisin siya sa trabaho. Kaya lalong na-depress si William. Bumalik siya sa apartment niyang puno ng suicide plan at malulungkot na quotes ang dingding. At nang matanggap niya ang sulat mula sa publisher na tinanggihan yung script niya, ay kumuha siya ng pills sa cabinet para inumin. Pero ubos na pala ang mga ito. Kaya pinasok niya na lang yung ulo niya sa oven, pero ubos na rin pala ang gas nito. Bigo na naman siyang magpakamatay kaya napayusin na lang siya. At noon ay naalala niya yung nagbigay ng calling card. Kaya tinignan niya to at natuklasan niyang di pala to psychologist kundi isang assassin. Kaya nakipagkita siya dito sa sumunod na araw. Kinaumagahan ay nagkita sila nung assassin na si Leslie O'Neil. Di mo mahahalatang assassin to dahil sa edad nito at pananamit. Nagdududa si Leslie na gusto talagang mamatay ni William dahil napakabata niya pa, kaya binanggit ni William ang ilang ulit niya ng pagtatangka tulad ng pagbibigti, pero naputol lang yung sinabitan niya. Suffocation, pero ayaw mag-start nung kotse. Alcohol at pills, pero sinuka niya lang to. Pagkukuryente, pero namatay lang yung ilaw. Nagpasagasa na din siya, pero ambulansya yung nakasagasa sa kanya. Kaya marami na siya nasulat na libro tungkol dito pero walang may gustong mag-publish nito. Tinanggap ni Leslie ang kaso niya dahil total naman, kailangan niya rin makakota. Kaya nga naglilibot siya sa mga tulay para humanap ng mga taong magpapakamatay. Binigyan niya si William ng pagpipilian kung paano siya mamamatay. At pinili ni William yung sasagip siya ng bata bago masagasaan. Pero di kasya yung budget niya para dito. Kaya inalok na lang siya ni Leslie ng pagbaril sa ulo, masakit pero mabilis naman. At dahil nga gusto ng mamatay ni William ay pumayag siya. Kaya agad siyang pinapirma ng kontrata ni Leslie at hindi na daw to pwedeng bawiin. Pero kapag naman daw di siya namatay sa loob ng isang linggo ay ibabalik yung bayad niya. Dinala na ni Leslie yung kontrata sa opisina ng mga assassin. Habang nagre-request ng armas ay napatingin siya sa picture ni Ivan. Ito ang Assassin of the Year at sa sobrang dami ng napatay nito ay di na magkasya sa board yung listahan. Matapos ay umuwi na siya at sinalubong naman siya ng asawa niyang si Penny at ng alaga niyang mga ibon. Magkasama silang naghapunan habang nagkukwentuhan. Samantala, transfer na ni William yung bayad sa assassin's office tapos ay nagsulat siya ng mga suicide note at nilagay niya sa bulsa. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, ay pinaalala ni Penny kay Leslie ang pangako niyang bakasyon. Pero pinapospone muna to ni Leslie dahil sa kontrata nila ni William. Tapos nito, habang nasa isa pang target si Leslie, ay tumawag sa kanya si William dahil meron daw muna siyang gustong gawin kaya gusto niyang malaman kung kailan siya papatayin ni Leslie. Pero binabaan siya ni Leslie dahil nasa misyon to. Kaya na-inspire si William na sumulat tungkol sa isang assassin na pumapatay lang ng mga gustong mamatay. Nilarawan niya si Leslie bilang mahusay na assassin. Pero ang totoo, isa lang siyang pangkaraniwang tao na pumapatay para sa pera. Tulad ng karamihan, wala ring espesyal sa kanya. Nahuhuli ng enforcer sa illegal parking at nakikipaglaro ng baraha sa mga kaibigan. Noong araw din na yon, ay tumawag kay William ang isang publishing company upang mag-set ng meeting para sa posibleng deal para sa aklat niya. Pero papatayin na siya ni Leslie bago mag-isang linggo kaya nag-request siyang bukas na makipagkita. At pumayag naman yung kausap niya. Kaya agad niyang pinuntahan si Leslie na noon ay nagmamasid sa labas ng bahay niya. Sinabi niyang may deal siya kinabukasan kaya i-adjust muna yung schedule ng pagpatay sa kanya. Pumayag naman si Leslie pero pag alis niya ay sinulat ni Leslie yung address na pagkikitaan nila. Kinabukasan, nakipagkita siya sa editor na si Ellie Adams sa napag-usapang restaurant. Habang hinihintay nila yung boss ni Ellie ay nadiskubre nilang meron pala silang pagkakapareho sa paraan ng pagsusulat kaya lalong naging interesado sa kanya si Ellie. Dumating na yung chief editor na si Brian Bentley. Pinag-usapan na nila yung tungkol sa gagawing libro. Gusto ni Brian na sumulat si William bago magpakamatay para maging makatotohanan at mabenta yung libro. Pero taliwas naman sa gusto ni Ellie na gawing inspirasyon si William sa mga katulad niyang wala ng pag-asa sa buhay.
At gusto din ni Brian na ilabas yung libro sa araw na magpapakamatay na si William para maging mas mabenta to. Nang sinabi ni Ellie na nagustuhan niya ang mensahe ng sulat ni William ay pinaliwanag ni William na di siya natatakot mamatay dahil lahat naman daw ng tao ay mamamatay. Pinipilit ni Brian na masunod yung gusto niya, pero noon din ay nahulog yung ballpen ni Ellie kaya dinampot to ni William at pagyuko niya ay may tumamang bala kay Brian. Nandun pala si Leslie para tapusin na si William. Kinawayan niya si Leslie na huwag muna ngayon pero tinuloy pa rin ni Leslie ang pagbaril kaya yung waiter naman ang tinamaan niya. Nagtago sina William at Ellie sa ilalim ng lamesa habang bigo namang tumakas si Leslie. Nang makauwi na si Leslie sa bahay ay sinalubong siya at kinomfort ni Penny dahil nararamdaman nitong nababagabag siya. At agad niyang sinubukan ng reflexes niya dahil nag-aalala siya kung bakit di niya tinamaan kanina si William. Kinabukasan, pinuntahan ni Ellie si William. Gusto niya daw tumulong na magsulat kay William. Di rin daw siya nanghihinayang na namatay si Brian dahil di naman to mabuting boss sa kanya at isa pa, dahil sa nangyari ay na-promote siya. Inimbitahan niya si William na sumama sa kanyang magsulat pero pinaliwanag ni William na malapit na siyang mamatay. Pero pinipilit pa rin siya ni Ellie kaya wala na siyang nagawa kung di ipagtapat ang katotohanan. Kaya sabi ni Ellie, mali daw na gumamit ng ibang tao para magpakamatay. Kaya tinawagan ni William si Leslie para ihinto na yung kontrata. Pero may nagring na cellphone sa kwarto niya. Nandun na pala si Leslie para tapusin siya. Pinakiusapan siya ni William na bawiin na lang sana yung kontrata. Pero nagalit si Leslie dahil si William na lang pala ang kulang sa kota niya. Kaya binaril niya si William pero dito tinamaan. Tumakbo sina William at Leslie para tumakas. Binabaril sila ni Leslie pero dito tumatama. Nakasalubong nila ang isang pulis at inagaw nila yung motor nito. At nang binaril ulit sila ni Leslie ay yung pulis ang tinamaan. Kaya tinago ni Leslie ang katawan nito. Pero dumating ang dalawang lalaki mula sa opisina ng mga assassin. Dinala siya sa boss nila na si Harvey. Pinagalitan siya nito dahil sa mga nadamay niya, lalo na si Brian na may kontrata pala sa ibang assassin. Kaya sinisante nito si Leslie dahil sa lahat ng pagkakamali niya. At nang makalis na siya ay inutusan ni Harvey si Ivan na tapusin siya. Nung gabi din na yon, ay pumunta sina William sa bahay ng namayapang magulang ni Ellie. Habang umiinom sila ng wine at nagpapainit, ay napansin ni William ang mga hiwa sa braso ni Ellie, kaya napag-usapan nila ang kanya-kanya nilang mga nakakalungkot na experience. Namatay pala sa aksidente ang mga magulang ni Ellie at 10 segundo na siyang dineklarang patay. Ang mga magulang naman ni William ay namatay ng mabagsakan ng piano. Agad binawian ng buhay ang nanay niya at ang tatay niyang di man lang nakapagpaalam. Kaya tumatak sa utak niyang walang kahulugan ang buhay. At dahil hindi mapalubag ni Ellie ang loob niya, ay nag-offer to na sabay silang magpakamatay. Kaya kumuha siya ng 2 kutsilyo para sa kanilang dalawa ni William at sinabi niyang di nila malalaman ang kahulugan ng buhay kung mamamatay sila. Naantig ang puso ni William sa mga katagang ito kaya napalitan ang mood niya at may nangyari sa kanila ni Ellie. Kina Leslie naman, ay pumayag si Penny na ipagpaliban ng bakasyon nila dahil naiintindihan niya ang kahalagahan ng pagiging assassin kay Leslie. At kung ano man daw ang desisyon ni Leslie ay handa siyang sumuporta. Kaya kinabukasan, bago pumasok sa trabaho ay binigyan niya pa to ng kutsilyo. Nang malaman ni Leslie ang kinaroroonan ni William ay agad siyang umalis para puntahan to. Kaya nang dumating dun si Ivan, ay walang tao sa bahay nila kung di ang alagang ibon ni Leslie. Pero kahit ito ay hindi pinatawad ni Ivan. Habang sina William at Ellie naman ay nag-aalmusal at matapos nilang magkwentuhan, ay napagpasyahan nilang lumabas para maglakad-lakad. Pero makalipas ang ilang oras pagbalik nila, ay naghihintay na pala sa kanila si Leslie. Pinaliwanag ni William na gusto niya ng mabuhay pero wala daw pakialam si Leslie dahil meron siyang kontrata na kailangang tapusin. Pero nang babarilin niya na si William ay nagring yung phone niya. Tumawag pala si Penny para ibalita sa kanyang magulo na yung bahay nila at patay na yung mga ibon niya. Kaya nalungkot si Leslie sa nalaman. At nang babarilin niya na ulit si William ay bigla naman dumating si Ivan. Akala nila dumating si Ivan para tumulong pero inutusan nitong magpakamatay si William dahil kung hindi ay babarilin nito si Ellie. Gusto niyang palabasin na napatay ni William si Leslie. Kaya handa nang magpakamatay si William. Pero bigla, bumangon si Leslie. At tinuluyan niya si Ivan bilang ganti sa ibon niya. Pero matapos nito, kailangan pa rin patayin ni Leslie si William. Pero tinutukan din siya ng baril ni Ellie. Pero wala daw magagawa si Leslie dahil kailangan niya talagang makakota. Nakaisip naman ng paraan si Ellie. Gagawa daw sila ng bagong kontrata kung saan ipapapatay nila kay Leslie si Ivan, gamit yung pera na para sana kay William. Naisip ni Leslie na pwede nga yun kaya agad silang gumawa ng bagong kontrata. Tapos ay tinapon nila yung katawan ni Ivan sa ilog bago sila bumalik sa mga bahay nila. Masayang sinalubong ni Penny si Leslie dahil kanina pa daw siya nag-aalala sa kanya. At kinagabihan, habang kumakain sila, may kumatok sa pinto.
Si Harvey na humihingi ng paliwanag kung bakit namatay si Ivan. Kaya pinakita ni Leslie yung panibagong kontrata. Dahil dito ay nagtalo silang dalawa hanggang magtutukan sila ng baril sa ilalim ng mesa. Pero lumapit si Penny para ipaalala kay Leslie ang bakasyon nila. At nang malaman ni Harvey na handa na talagang mag-retired si Leslie, ay nagpaalam siya kay Leslie at agad na siyang umalis. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad sina William at Ellie sa park, ay nakita nila yung bata na naglalaro ng bola at nang masasagasaan, ay sinagip to ni William kaya siya ang tinamaan. Humingi ng saklolo si Ellie pero hiniling ni William na humiga na lang siya sa tabi niya. Dahil ganito mismo yung gusto niyang pagkamatay.